pa ho namin makuha yung side niyo po. Hindi lang kami ng statement. Sinasabi niya kasi na dumaan naman daw po sa tamang proseso. Since 2018 pa daw po yun. Hindi. Yung sinasabi niya na presenta sa board, hindi niya sinabi kung kailan. Presenta sa Board of Trustees ng OWA matapos nagkaroon na ng bentahan na isinagawa niya, pumirma siya sa deed of sale na walang authorization ng OWA Board of Trustees na requirement ng batas at hindi niya sinabi na hindi inapprove. Kaya ang word na ginamit is present. Present lang at tapos na ang sale. Walang approval at tapos na ang sale nung nangyari. In other words, palihim na ginawa yung transaction. Pero ang gusto ko rin ilahad dito, 6 na puntos ang hindi dumaan, ang aspeto, ang hindi dumaan sa board. Hindi lang yung bentahan. Yung proyekto itself, yung halfway house, yung halfway home, dapat dumaan yun sa OWA Board of Trustees ng sang-ayon sa OWA Charter. Ang isang OWA administrator, ang pinangangatawanan niyan, yung batas ng OWA o the OWA Charter. Yan ang Biblia ng kahit sinong OWA administrator. At pinalinabag yan, may pagkalabag sa batas ng OWA administrator. In this case, ayon sa OWA Charter, dapat dumaan siya sa board. Una, sa proyekto ng halfway house, hindi niya dinaan. Doon sana napayuhan siya na impractical at cost inefficient ang halfway house. Kasi ang nandun sa concept paper niya, bunsod nung pandemya kung saan lagpas 1 milyon ang kwinarantin sa hotel. Hindi kayang i-operate ng OWA ang ganung kalaking halfway house o hotel. Leave it to the private sector na may expertise, mas disente ang accommodation at mas professional ang services. The OWA Charter says any project, especially one of this magnitude, should be presented before the board at hindi niya ginawa. Pangalawa, yung pondong ginamit niya, which is General Appropriations Act. Dalawang klase yung pondo ang ginagamit, ang binabantayan ng OWA administrator. Yung trust fund na pinaglalagakan ng OWA contributions ng OFWs. OFWs ang may-ari nun. But there is also the funding from the Congress sa kaban ng bayan. So, dalawang pondong pinangangalagaan ng OWA administrator. Yung trust fund ng OFWs at yung pera mula sa kaban ng bayan through Congress and the President. Ito, pera ng kaban ng bayan, binago niya from repatriation fund to capital outlay, pambili ng lupa, that's malversation, but also dapat dumaan sa OWA Board of Trustees sang-ayon sa OWA Charter. Kasi it is the OWA Board of Trustees that approves the OWA budget for submission to the DBM and for the GAA, General Appropriations. Pangatlo, ito na nga yung deed of sale. Yung deed of sale, September 2024, may deed of donation na nakalakip kasi may small parcela doon na dinonate na rin ng landowner. Both should have gone through the OWA Board of Trustees. Kasi titingnan ng OWA Board, susuriin niya kung tama ba yung nasa deed of sale, tama ba yung buwis na ipinataw, issue yan, by the way. Kasi capital gains tax ang ginamit, 6%. Mukhang dapat yata ibang buwis like VAT ang ginamit. So sinusuri pa yan, humingi kaming rekomendasyon o opinion sa BIR. But sinusuri pa yan kung anong buwis, ang klaseng buwis ang ginamit. But also, whether or not absolute or clean yung title na binigay. Whether or not absolute ang sale or clean yung title na binibigay. In this case, napag-alaman na may umuupa dun sa lupa na dapat din dumaan sa OWA Board of Trustees. Walang nakalagay sa deed of sale na may lease, may umuupa. Di sana kung dinaan sa Board of Trustees, nakita yung mga bagay na yon. Ngayon, speaking of the lease, nagkaroon sila ng paniningil ng renta. Ibig sabihin, nag-assume ang OWA ng pagiging landlord. Dapat dumaan din sa board yon dahil siya na yung pumasok sa kontrata doon sa existing na merong restaurant doon sa Cell Site Tower. Pinauupa sa sales company. So, yung renta, nung siningil namin sa isang OWA board meeting yung renta, ang sabi, nasa kamay nung seller, yung attorney in fact nung seller. Okay? So, bakit? Bakit yung seller pa ang may hawak ng renta, naisali na yung titulo sa Republic of the Philippines? Okay. Isa pa, yung taxes. After nagpermahan ng deed of sale, September, sabi nung seller, ay mali.
Sa deed of sale kasi nakalagay seller magbabayad ng local transfer tax. After nung signing, sabi nung seller, ay mali, OWA pala dapat ang magbayad. Ang nangyari, pumayag ang OWA, bagamat nasa original deed of sale, na sila magbabayad, na seller magbabayad ng local transfer tax. At sa OWA Act mismo, Section 56 nakalagay that OWA is exempt from payment of taxes. Pero bagamat ganon, nagkaroon ng addendum sa deed of sale, di dumaan na naman sa board. At doon nakalagay, OWA shall pay that local transfer tax. Binigyan ng 36 million yung attorney in fact. The same guy who pinakolekta na ng renta, kahit na ang titulo nasa pangalan na ng Republika ng Pilipinas, private person, hindi OWA employee, pinapakolekta ng rent. So, ang tanong namin, bakit? Okay, lastly, yung deed of sale, kalakip nun, 7 land titles and 52 condominium unit titles may building. Yung 52 condominium unit titles kasama dun sa land valuation na binabanggit ni Admin Arnel, dating Admin Arnel. Yun, giniba na pala yung building. So wala tayong nakita ngayon na 52 condominium units corresponding to the 52 condominium titles pero kasali sa purchase price sa land valuation na sinasabi niyang matino. See? So, yun ay pinatitignan namin. At yung demolition mismo, kung sinagawa man yun, well, mukhang ginawa kasi ang nakita na lang namin ngayon, bundok ng rubble, bato. Yun dapat dumaan sa OWA board.